Hi guys, so for today share ko naman kung paano ko nagagawa itong mga ganitong klase ng topper. Actually, practice makes perfect, sabi nga nila, 'di ba? So ako, bago naman ako nag-come up na nakagawa ng ganito, is talagang marami na akong napag-practicean, marami na talaga akong nagawa. And sometimes, na-challenge din ako kung ano yung mga nakikita ko din dun sa mga sample na binibigay ng client. So, iniisip ko kung kakayanin. Kaya ko ba yun? Yung ganun yung thinking ko. So, syempre, kung hindi mo naman itatry, hindi mo malalaman kung talagang kaya mo. Actually, meron akong fina-follow na ganito sa Instagram. Although hindi naman niya pinapakita paano niya nagawa yung topper na yun. So, nagbe-base na lang ako dun sa picture, saka ko siya ginagaya. So, Itong topper na to is, kakilala ko yung nag-order nitong cake. And napalapit sa akin tong batang to kasi nasa church ako is nakikita ko siya. And very lovely talaga tong batang to. Actually, simple cake lang talaga ang gusto nung mami niya. Just a rainbow cake, ganon. Tas ako na daw bahala. Dahil nga, syempre, ayoko naman ng very simple lang cake yung bata. Tapos 1 year old na siya, first birthday niya. So, binigyan ko siya ng free. Yes, this is a free topper. Bali, parang pinaka-gift ko na dun sa bata. Isinama ko tong topper na to dun sa cake. And also, tinanong ko yung mami niya, ano yung magiging dress ng bata during the celebration. So, aside dito nga, is ginawa ko din yung design nung damit, same as doon sa isusuot niya. So, this time, samahan niyo ako paano ko naman ginawa yung sa dress niya. Kasi this is the first time na gagamit ako ng paint. Dati kasi, talagang kinatsaga ko siya na ilagay dun sa drop damit kung may flower design, ganun. Kasi may pangkat naman ako ng malilit na flower. So, kinatsaga ko yun. Pero ito, ginamitan ko siya ng paint. Naisip ko lang. Kasi also, this is a very rush topper. So, naisip ko siya na gamitan na ng paint. Kasi nga, nagmamadali na din. Kasi in-order siya ng Friday ng umaga, tapos Sabado ang celebration. Parang sa isip ko is kukulangin ako sa oras kung i-detail ko via maliliit na fondant details yung sa dress niya. So this time, ang ginamit ko na lang is paint na lang. O yung mga paint naman na ginagamit dito is food grade naman yun. So, yun yung ginagamit din sa pang-color ng mga fondant, ganun. So, ayan na nga, inumpisahan ko siya sa pag-paint nung maliliit na details. Ayan, so, nagpipaint ako ng paunti-unti ng maliliit na flowers. So, inumpisahan ko muna siya sa color orange and then sinundan ko siya ng sa leaves niya. Kasi merong konting green doon sa pinaka flower na orange. So, ganito siya, guys. Iniisa-isa siya. Tsatsagain mo lang talaga. So, ayun nga. If you're into it talaga sa pagde-design, hindi ka naman maiinip mag-e-enjoy ka na lang na ginagawa mo siya. Kasi pagka natapos talaga yung mga ganitong product, nakakatuwa, guys. Very fulfilling na nakagawa ka ng ganitong art doon sa fondant toppers. Actually, alam nyo ba, nung bata ako, puro paper lang naman yung mga nagagawa kong dolls, ganun, 'di ba? So this time nakakagawa na ako ng 3D. Sobrang saya sa pakiramdam na makagawa ka ng ganito. Iba yung feeling. Parang feeling ko nakagawa ako ng isang buong manika na totoo, 'di ba? Dati papel-papel lang tayo eh. So this time ibang level naman. So nag-next color ako ng yellow. So nag-dot lang ako. Kasi nga, hindi na rin naman makikita kung i-detail ko pa yung pagka-yellow niya. And then, nag-next ako ng color pink. Yung sa pink neto is parang sparkle lang siya dun sa parang sprinkle lang ang naging dating niya dun sa design ng damit. Ayan. So, ang next ko naman dito is purple color naman. Ayan. So, naglagay na ako ng purple. Ito na yung pinaka-last color natin. So, yan. Tsatsagain lang talaga, guys. Pero nag-enjoy ako every second ng paggawa nitong topper na to. It's yun, 'di ba? Sabi ko nga it's my first time na gawin. So, ayan. Naglalagay din ako ng wire para ilagay natin yung paanong sa topper natin. Kasi iyan na yung ipapatong natin sa cake later.
And after nga matapos ko niyan, is nilagay ko na din yung head niya, yung kamay niya. Ayan na siya. So, nilagyan ko din ng pantusok dun sa taas. And eto na siya nang matapos. Yun lang po. Thank you sa panonood. Bye!